Blessed Thursday evening, Team Focus! Magandang gabi po sa inyo lahat. And I hope you're ready for another episode of Staying Alive. Yep. And I hope you're excited. This is Team Focus, Staying Alive, and it is time for another episode. But before we continue, here are some messages. Amen, amen. March 19, 2026. Yes, sir. Bira, may pangalaw. Sir Maki naman, Konti bakit na ako lang. may iniwan dito? Hindi mo namin alam. 2 episodes. Pangalawa sa huling episode. So, ibig sabihin, wala tayo dito next week, silang dalawa. Yes, yun, sila next naman week. yung dito, no? Next week. Day off natin next week. Huwag magsalita ng ganyan, baka mangyari talaga. Anyway, magandang gabi po ulit sa inyo, Team Focus, and of course, sa mga nanonood dyan sa kanilang mga bahay. Amen. Sa members po ng The Baptist Church of Taguig. Amen! Yeah! Magandang gabi po ulit sa mga North, sa mga taga-North, South, East, West corners ng ating simbahan. Amen. Welcome po sa ating programa. And I hope, please, don't forget to share the link. It's either sa Facebook man yan or sa mga, alam ko may mga sinend na link sa Google Meet link. Please, pakisend na rin po. And I hope, kasi mas maganda kung nanonood sila sa Google Meet. Yeah, Maganda. para makita natin sila mamaya Maganda. dito. Shoutout po yan sa inyo. And shoutout din pala, binabati ko of course yung mga young people na nandito ngayon. Medyo Amen. nilalangaw tayo ngayon. Mamaya makikita. Dadamihan mamaya. Yes, Dadamihan yes. mamaya. But ito muna, shoutout muna. Okay, shoutout muna tayo. Shoutout nga pala, binabati ko ulit mga young people namin sa area, Chosen Amen. Generation, Southeast Family. Magandang gabi po sa inyo lahat. And of course, sa mga young people namin sa Tribe of God, The Voice, sa mga The Voice of God, I hope you're watching. And binabati ko rin pala yung mga sinendan ko ng link. Sisendan pa lang, di ko pa sinisendan. Sendan ko mamaya. Okay, si Trixie and si John Debs. John Debs, magandang gabi sa inyo. I hope you're watching. And lastly kay Joy. Shoutout kay Joy. And shoutout din pala sa mga young people ko dyan, sa mga sa iba pa pang area. I hope I hope you're excited sa ating pag-uusapan Amen. ngayong gabi. But before tayo magpatuloy, shoutout muna kay Sir JJ. Yes, sir. Yan, mga shoutout din po sa Team Focus. Siyempre, yung mga taga North, South, East, and West na young people, especially sa atin. Diyan na mga nanonood, nag-tune in. Keep tuning in. At sana may matutunan kayo ngayon. At siyempre, shoutout sa aking area, ang West Bank family. At yung aming area leader, si Sir Noel. At yan, happy birthday nga pala kay Ate Tricia ngayon. Birthday ni Ate Tricia ngayon. Ate Tricia Gumabay. At shoutout din siyempre sa aking pamilya. Ayun nga pala. Oh, birthday ni Ate Tricia ngayon. Trish, happy birthday, Trish. Team Fearless. Yeah. Team Fearless. And syempre, shoutout sa aking pamilya, ang Dolor family. Andyan si Jeremiah. Papunta pa lang siya ngayon. Yan, alam ko, naliligo pa yun nung pag-alis ko ngayon. Iniwan ni Tito. Iniwan ni Tito. At syempre si Mommy, si Daddy, at yung mga kasama namin sa bahay. Yun lang. At Sir Dom. Yes. Bira. Taga lang, sir, ha? Wait lang. Nagsisend lang ng Nagsisend pa siya ng link. Yan. Yan. Ay, nakalimutan ko yung shoutout pala. Buti nakita ko yung pangalan. Mi, shoutout sa'yo, Mi. Yun.
Ang galing. Lahat na shoutout mo na yung nanay mo, wala. Ang galing, ang galing. Ay, Anyway, magandang gabi po ulit sa inyo lahat. Maganda pagpapatuloy lang po natin yung ating pinag-uusapan. Amen. And sa akin pong pero bago yun muna, no? I hope Team Focus, you are listening sa ating program. To be honest, ako po, although co-host lang po ako dito, di po talaga ako yung main host. I myself, I am learning from our topics. Lalo na ngayon, living with purpose. Ang ganda ng pinag-uusapan natin last week. Yung shinare sa atin ni Sir Maki, sa akin, ang shinare ko dun yung purpose in relationships. So, influence. Basically, Amen. kung nakinig kayo ng buong Thursday last episode natin, it's about influence. Yeah. Okay? Ano yung purpose ng mga influence na hinahayaan natin pumasok sa buhay natin. Yup. But tonight, okay, But tonight, ang bilis. Nininervous ako po. kaya kalman mo lang, kaya yan, kaya yan. Iniwan tayo dito. Maaga no? pa, maaga pa. Maaga pa. Hindi, shoutout muna sa mga bagong dating. Yan, shoutout natin kay Hearty at kay Jeremiah. Ayan siya. Ayan. Si Bunday. Si Bunday. Shoutout kay Bunday. Yes. Walang sama ng tingin. No? Uy, church to boy. Wow. Huwag kang ganyan. Yan, pero maayos po yung sabi ni Sir Dom kanina na if there's anyone nga, totoo naman yung sabi niya kanina, if there's anyone na unang-unang na may natutunan sa program na to, kami po yun, yung mga Yes, sir. co-host. Tama ba yun, sir? Siyempre, sabi niyo kanina nga na kahit co-host lang tayo, no, mas marami tayo dapat natutunan nga eh. Kasi, Yes. kumbaga, tayo yung pinakamalapit dito. And that's a blessing and a privilege. Pero yun nga, medyo ano rin talaga tayo. Paano tawag dyan? Medyo nakakakaba talaga pag tayo lang yung... Akala mo, okay lang mag-co-host, eh, no? Ayaw ko lang magsalita. Pero pag tayo dalawa, sige Sir Dom, take it away. Amen, amen. Alam niyo, Team Focus, again, welcome back to Staying Alive. And tonight, pag-uusapan natin something real. Wow. Okay, Totoo. something real. Something na totoo. Real na real. Next part. Pero ito, something real na maraming young people hinaharap ng maraming young people. Pero to be honest, na maraming young people hinaharap ng maraming young people pero hindi nila pinag-uusapan. Yeah. Ano 'yon? Temptation. Yun, no? Temptation. Okay, 'di ba? Ang tanong ko sa inyo, Team Focus. Let's start with a question. Have you ever known something was wrong? Okay, meron ba kayong isang bagay na alam nyong mali? Okay, alam nyong mali, alam nyong kasalanan yon, pero hindi nyo maiwasan. Let that sink in. Ulitin ko yung tanong. Meron ba kayong isang bagay na alam nyo na mali? And alam nyong kasalanan yon, pero hindi nyo maiwasan. Nagawa mo pa rin. You try your best na Yeah. magawa yon. Hindi hindi magawa, gawa. Oh. pero nagawa mo pa rin. Oo. Diba? Pero nagawa mo pa din. You are drawn to it. Yeah. At tandaan nyo, Team Focus, ang pinag-uusapan natin, living with purpose. Baka isipin nyo, living with temptation. Wow. No. Mamaya, pag-usapan natin, okay? Ito nagawa mo yan not because you are a bad person. No. But because it was easy. Yeah. Ulitin ko, Team Focus. Ulitin ko yung sinabi ko ng Team Focus, ha. Kaya natin nagagawa ang isang bagay na yan. Most of us, whether we accept it or not, whether we admit it or not, it is because it is easy and available. Mark the word available. Okay? And of course, lastly, everyone is doing it. Everyone Pressure. is doing it. Yeah. You're not alone. Hindi ka lang, kung ikaw man yan, Team Focus, hindi ka nag-iisa. Ultimong kami dito na sabi ko nga, kami natututo sa ating pinag-uusapan dito sa Staying Alive. And you are not alone kung ikaw man yan. Okay? And will you choose temporary pleasure or eternal purpose? Amen. Yan ang tanong ko but before we continue, yan ang tanong, usapan natin yan. Okay? Will you choose temporary pleasure or eternal purpose? So, ang pag-uusapan natin ngayon, purpose over temptation. Baka isipin nyo, living with temptation. Lumayo na sa topic, Pero yan, at least ikaw naman. Yes. Ang pag-usapan natin ngayon, purpose over temptation. Because here, ito yung mga bagay na dapat nating maintindihan sa buhay natin, Team Focus. Ang temptation, hindi yan basta-basta lalabas na randomly. Yeah. Okay, hindi yan randomly na
bigla na lang, uy, nandyan. Uy, ang ganda naman ito, gawin ko nga. No. Tandaan nyo, Team Focus, madalas yan magpakita sa'yo. Amen. Okay, ulitin ko, ang temptation, Team Focus, hindi yan yung biglaan na lang nalalabas. Uy, grabe to, matesting nga agad. No. Pag nakita mo yan, madalas, lagi, araw-araw. And dahil sa panahon natin ngayon, we have cell phones in our generation, imposible na yung temptation hindi mo nakikita oras-oras. Okay, think about it. Think focus. If God is calling you to purity, temptation attacks purity. If God is calling you to discipline, okay, temptation attacks consistency. Okay, if God is calling you to leadership, temptation attacks your character. Imagine mo, ang ganda ng dating mo sa tao, pero pag nakita mo isang bagay, temptation. For example, di ba, pinag-pray mo, Panginoon, gusto ko mataas ang grades ko ngayong school year. Tapos ayaw mo mag-study. Di ba? Yeah. Di ba? Yeah. Pero anong gagawin sa inyo ng temptation? Yes, di ba? Small details. Small details. Yayayain ka ng mga tropa mo or hindi lang yan. Alam ko may iba pa kayo naiisip ngayon sa pinag-uusapan natin. Small details. Di ba sabi ko nga, kung ipinag-pray mo sa Panginoon na maging gantong buhay mo, gagamit at gagamit ng temptation ng kalaban natin para mapaliw tayo dun sa purpose na yun. Okay? Temptation is not just about doing something wrong. Ulitin ko yung focus ha. Temptation is not just about doing something wrong. It is about being pulled away from who God is calling you to become. Yung purpose mo, yung focus, yan ang gagawin ng temptation. Hindi ka ipo-focus yan dahil sa nakagawa ka ng mali. No. Pag nakagawa ka ng mali, once nagawa mo yon, ilalayo ka niyan sa purpose mo sa buhay mo. Tandaan nyo, ang pinag-uusapan natin, purpose over temptation. And marami sa atin, Team Focus, maganda yung plano ng Diyos sa buhay natin. Maganda ang plano ng magulang natin sa atin. Maganda ang plano ng simbahan na to at simbahan natin Amen. sa buhay natin. But most of us, because of temptation, instead na diretso tayo doon, diretso lang natin maabot yung purpose natin sa buhay natin, hindi natin nagagawa, hindi natin nagagampanan. It's because of temptation. Tandaan niyo, Team Focus, it's not about doing something wrong. Ha? It's about pulling you away. Imagine mo, ang gagawin ng temptation sa Team Focus, babaguhin ang purpose mo. Intindihan niyo yan, Team Focus? Ganyan ang gagawin sa atin ng Team Focus. Ganyan ang gagawin sa atin ng temptation. Yeah. That's why gusto ko pong basahin. Please, open your Bibles kung kaya nyo. 1 Corinthians chapter 10, verse 13. Basahin ko lang po, alam ko, mababasa nyo rin naman. 1 Corinthians chapter 10, verse 13. There hath no temptation taken you, but such as is common to men. Yun. Amen. Tignan nyo, ulitin ko lang, ganda nung first phrase na yun, okay? There hath no temptation taken to you, but such as is common to men. Okay? Kakasabi ko lang kanina, walang temptation na para sa iyo lang. Ang temptation para sa lahat. Yeah. Para sa ating lahat. I'm not saying, hindi ko sinasabi para sa ating lahat na gawin natin. No. Yeah. Lahat yan tinatamaan. Amen. Okay? But God is faithful. Who will suffer not you to be tempted above that ye are able, but will with temptation also make a way to escape. Anong ginawa ng Diyos? He is faithful at tutulungan ka ng Panginoon na makawala. Amen. That ye may be able to bear it. Tandaan nyo na lang, isipin nyo, let's break it down, Team Focus, break it down. First, common to men. Okay? What you're facing right now is not unique sa'yo. Kung ikaw man ngayon ay isang estudyante na bago sa ating simbahan, tapos sinasabi mo, wala akong time sa ganyan. Pero tandaan mo, tama na to. You are in the right place. Alam mo na yung naririnig mo sa pulpito, ayan ang kailangan mo sa buhay mo. Alam nyo, kasi may mga bagong Kristiyano na pupunta sa simbahan natin and they are saying, yung mga naririnig nila, this is what I need. Kailangan ko to. Amen. Amen. Pero alam natin, marami ring young people
na, ayokong gamitin yung word parang masyadong madrama Maraming young people, ang ginagamit na ng term, nag-i-struggle sa kanilang pamumuhay. Ang pangit pa yung struggle, parang nagre-relapse Pero totoo kasi, yun yung Yes. masaklap doon. It's yes. real. Yes, sir. Yeah. Diba? Nag-i-struggle ang maraming young people na alam na nila na they are in the right place, they are doing something wrong, and consistent na sila doon sa ginagawa nila, pero nahihirapan sila. Yeah. They're Amen, struggling. amen. Diba? They are struggling. Sabi nga doon sa verse na binasa natin, yung temptation na nararanasan mo ngayon, hindi lang sa'yo unique yan. Kaya wag mong sasabihan yung magulang mo na, hindi mo nararanasan yung naranasan ko. Okay? Handa mo, okay? Biblia na nagsabi. Kung ano man ang nararanasan mo, hindi lang ikaw ang nakakaranas niyan. Bible lang yung sabi, common to men. Second, God is faithful. Even if you feel weak, God is still present. Diyan sa binasa nating verse, sinabi na nga dyan kahit akala mo na, okay, let's say, sige, akala mo na unique sa'yo yung problema mo ngayon, sure, kasi kaya hindi po ako makapagganto, kaya hindi ko magampanan yung purpose sa buhay ko. It's because of this kind of temptation. Hindi ko maiwasan sa buhay ko. Kasi ganto, ganyan. Kung ano man yung rason mo, team focus, tanda mo, God is with you. And next doon, ang ganda nung sinabi doon sa verse, God will give you a way to escape. A way to escape. The problem is not there is no way out. Sometimes the problem is we don't take it. Amen. Amen. Ulitin ko ating focus Tagaluin ko na lang kasi bait kasi English to Okay. Okay. Ang problema kasi sa atin team focus, pagdating sa temptation, okay, there is always a way out. Pwede mong hindi gawin yan pero ang problema sa maraming team focus ngayon, ginagawa pa din. Yeah. Instead na doon pinipili nila. Yes. Instead na ito yung purpose mo, ito yung temptation. Anong gagawin ng temptation? Katulad lang nung pinapakita ko sa inyo ngayon, babaguhin yung purpose mo. Yeah. And two ways. Yung way ng purpose mo and way of temptation. Saan palagay natin? Saan ang way nun? Saan ang way out dun? Manatili ka lang sa purpose mo. Amen. And most of the time the problem is we don't take that exit. Yeah. Pipiliin pa rin natin yung temptation. Diba? Real talk, team focus, real talk. There was a moment sa buhay ko, team focus, that I knew exactly what I should do. I know what is right. I know what God wanted. But I was tempted to compromise. To compromise just a little. Ulitin ko, team focus Ulitin ko, real talk. Merong moment sa buhay ko, team focus, na alam ko yung ginagawa ko, alam ko yung dapat kong gawin. Alam ko yung tama, alam ko yung gustong gawin ng Diyos sa buhay ko. Pero dahil sa ako ay tempted, nag-compromise ako. Unti lang. Slight. Isipin nyo yan. And you know what I was, alam nyo yung sinasabi ko sa sarili ko? Alam nyo yung panahon na yan Alam nyo kung ano yung sinasabi ko nun sa sarili ko? Hindi big deal yan. Hindi big deal yan. Isang beses lang yan. Tandaan nyo purpose over temptation. Purpose over temptation. And when I did, nung natempo ko at ginawa ko yun, ang sinasabi ko sa sarili ko, di big deal yan. Maliit na bagay lang yan. Isang beses lang naman Walang makakaalam. Diba? Ulitin kayo, team focus. Diba? Kaya na maraming team focus ngayon. Maraming yung people ngayon. Di, maliit lang yan, sir. O kaya sa sarili mo, kabadong-kabado ka, nagawa mo yung isang bagay. Di, maliit lang to. Wala naman dito si mama Wala naman dito si sir. Wala naman dito si pastor. Walang nakakaalam. But every small compromise weakens your spiritual strength. Amen. Tandaan nyo yung team focus. Naalala ko tuloy yung preaching kagabi. Di ba flank? Di ba? Yeah. Nagutom tuloy yung flank steak. Oh, come on. Iba yun. Pero yun na yun Yeah. Yun na yun Flank, di ba? Ang sinasabi ng preacher natin kagabi, aatakihin tayo ng temptation doon, ng kalaban. Atakihin tayo ng kalaban doon sa weakest point natin, sa weakness natin.
Tama. Yung weakness na yon, ang tingin natin sa weakness na yon, hindi, ano naman yan eh, hindi yan importante. Diba? Ganun ang iniisip nila eh. Yun ang iniisip nila doon sa story kagabi ni Shama, nung mga kasama ni Shama. Field of lentils yun. Okay, peace, green peace. Diba? Yun ang iniisip ko, green peace. Diba? Parang Plants vs. Zombies. O, alam niyo na yung Munggo. peace. Munggo. Ayan yun, mas maganda Munggo. yung munggo. O, diba? Yun yun. Munggo lang yan. Marami tayo sa palengke niyan. Diba? Pwedeng ganun ang iniisip ng mga kasama ni Shama eh. Pero alam niyo yun, nanatili siya doon. Bakit? Kasi kung doon pa lang sa mahina na yun, natalo na siya, edi lalong lalakas yung kalaban at hihina sila. Ganon din yun sinasabi natin, yung pinag-uusapan natin team focus. Kung ang trato natin sa temptation ay parang maliit na bagay lang, tapos sasabihin natin, hindi, ano lang yan, slight lang yan, atakin lang ako niyan, slight lang, not a big problem, not a big deal. Wala namang nakakita. Pero tandaan nyo, ano yung sinabi ko kanina? Ano sinabi ng Bible? God is always present. Sin will always promise satisfaction, but it never delivers peace. Diba? When you did something wrong, lalo na pag temptation, pakiramdam mo, sarap boy! Natawa ka! Boy, walang nakahuli sa atin. Amen. Amen. Kagalong ka. Diba? Ewan ko kung JJ, nakararas ka na gano'n. Nakagawa ka na isang kalokohan, tapos yung mga tropa mo, magdadap pa yan, bro. Oh, yes. Diba? Diba? You're so satisfied. Pero after doing that, it will never give you peace. And, may nakita akong comment. Sabi dito ni Sir Jao. Shoutout po, Pastor Jao. Sabi dito, temptation is a test of your spiritual maturity. Amen. Amen. It reveals the reality of your spiritual condition. It's the manifestation of the truth of your relationship with God. It declares the condition of your life is being lived according to God's purpose. Amen. Ang ganda niyan, ang ganda ng team focus. Thank you po, Sir Jao. Diba? Diyan pa lang sa sinene ni Sir Jao. Sabi nga, purpose over temptation. It will test your maturity, team focus. Hindi yung, marami kasing team focus ngayon, pagmukha na silang matanda, ulitin ko maraming ganyan team focus ngayon, pagmukha na silang matanda, akala nila, matanda na sila. And, naalala ko nung kinomen ni Sir Joe to, as I was reading it, maraming ganyan. Makikita mo na yung batang yun, magamat mukha na siyang mature. Pero dahil sa temptation na yun, makikita mo, ay, bata pa to, totoy pa. Totay. Diba? Makikita mo na, he or she did not learn. He hasn't learned. So, pinapakita lang yan team focus na, ito, tandaan nyo, marami sa atin, immature pa. That's why we choose temptation over our purpose. Pero tandaan nyo marami sa atin gusto yung purpose. It is what we want to happen in our lives. Yun ang gusto nating maabot lagi, yung purpose, ma-accomplish lagi yun. Pero dahil sa temptation, nilalayo tayo sa purpose. Tandaan nyo, okay? Ito team focus. Temptation is not sin, but giving in is. Temptation, Amen. hindi kasalanan yan. Yeah. Pero ang kasalanan, yung mag-give in ka doon sa temptation. Diba? Ultimong yung lagi nating nakikita, naririnig na story. Si Jesus mismo, tinempt siya ng Diablo, pero hindi siya nagkasala. Hindi siya nag-give in doon sa kasalanan, doon sa temptation. Feeling tempted doesn't mean you've failed. It means you have a choice. Diba? Yan ang ulitin ko, team focus. Yung pakiramdam mo na tempted ka, nandyan yung kalaban, nandyan yung temptation sa tabi mo, it doesn't mean na nagkamali ka na. Na hindi mo na ma-fulfill yung purpose mo sa buhay mo. No. It just shows na meron tayong choice sa buhay natin. Diba? Naalala ko tuloy yung kasabihan, life is not a series of chances, it is a series of choices. Kung ang buhay mo ngayon ay sira-sira, kasi pinili mo yung sira-sira. Kung ang buhay mo ngayon ay full of temptation, it is because pinili mo na yung buhay mo, mabuhay na lang sa temptation. Tandaan nyo, next, di ba, kung temptation is not sin, but giving in is, next, what you feed grows.
O, di ba? Parang halaman. Di ba? Gustong-gusto mong nung bata ka, pero nung pagtanda ko, ayoko na mag-alaga ng halaman eh. Okay? Pero di ba, sa mga mothers natin, di ba? Nung pandemic, ano yung gustong-gusto nila? Plantita, plantito. Ano ba? Why? Bakit gustong-gusto nila? Kasi gustong-gusto nila na nakikita nila visually may lumalago. Yeah. Araw-araw nilang didiligan. 'Di ba? Araw-araw nilang didiligan 'yun. Ganun din 'yun sa temptation. That is just like temptation. I'm not saying nakasalanan yung yung pagplanta. Yung sinasabi ko lang, yung temptation. Kung yung temptation, we keep on feeding it, it will grow. Yan yung bagay, ulitin ko lang, yan yung bagay na magpupul sa'yo palayo sa Diyos. Enter environments that weaken your conviction. Biruin mo, dati, nung bago ka sa church, bago ka sa ministry, you are so excited, you're on fire. Yeah. Kahit yung teacher mo, bless na bless sa'yo. Pero dahil sa temptation, di ba, imagine mo, di ba? Kaya ako, sir, Brother JJ, tuwang-tuwa sa mga testimony mo eh. At least, nakikita ng mga classmate mo yung kristyanong buhay sa'yo. Amen. Pero ito yun, di ba? Yeah. Maraming estudyante ngayon, nagsimula na sila na on fire. They are so excited in the ministry. Pero nung kinalaunan, dahil sa temptation na finifeed nila onti-onti, Yeah. nawala na sila nung fire na yun. Nawala na yung excitement nila sa gawain. Dati, pambira, sabi, uy, sir, thank you talaga. Thank you talaga na ibinahagi mo sa akin ang salvation, ang gospel. Pero dahil mas pinili natin yung temptation over our purpose, ang nangyari na sa maraming Kristiyano ngayon, maraming kabataan ngayon, hindi nila na prove or napamuhay yung purpose nila. They'd rather entertain yung kaisipan na meron sila. Entertainment, di ba? Imahe, yung mga imahe sa utak ninyo, yung mga imaginations. Sana ganito, no? Ano kaya kung ganito ako? O, di ba? Ultimong ikaw, team focus, tinitempt mo na yung sarili mo. Di ba? Sayang, we already have the Word of God in our lives. Pero ito yan, ang dapat natin gawin sa buhay natin, team focus, gutumin mo yung temptation and feed your spirit. Ulitin ko yan ano yung pangalawang point na binigay ko? What you feed grows. Amen. So kung ano yung dapat mong i-feed, yung spiritual mo. Hindi yung temptation mo. Hindi yung pag sinabi mo, uy, gagawin ko ba to? Unti lang naman, isang beses lang. Tapos pag Sunday dito ka, active ka, Sabado, araw-araw soul winning, pero pag nandun ka na sa isang bagay, unti lang. Magugulat nga lang, darating yung araw, Sabado, Monday, nakita mo may katabi ka, hindi mo na siya sharan. Tatamarin ka na. Bakit? Unti-unti. So, tandaan yung team focus. Starve. Gutumin. Gutumin mo ang temptation. Feed your spirit. Next, your future is worth protecting, team focus. Hindi ka darating doon. Kung po-protection na natin yung purpose natin, ito na lang isipin natin, team focus. Your future is worth protecting. Amen. Your future is worth protecting. Imagine mo, dahil sa nagpa-tempt ka, ang iisipin mo sa buhay mo ganto. Sana naging ganyan ako, no? O, di ba? Kakaawaan mo na yung sarili mo. Relapse ka ngayon. O, di ba? So, ngayon pa lang, wag mo nang hahayaan na dumating ka dun sa point na, sana di ko na ginawa yun. Yeah. Sana di ko na ginawa. Wag mo nang hayaan na dumating ka pa sa panahon na yon. Don't trade your purpose for a moment. Do not trade your purpose for a moment. Sayang, team focus. Alala ko na lang, pambira. Matatapos na yung first quarter ng 2026. Matatapos na yung first quarter ng 2026 and kumusta na yung purpose mo? Amen. Baka naman yung first month pa lang ng 2026, wala na. Nakalimutan mo na agad yung temptation, yung purpose. Nagpahata ka na agad dun sa temptation. Tandaan nyo, huwag yung sayangin. Future. Yung future mo, team focus, ang sarap niyan. Maniwala ka sa akin. It is more fulfilling kaysa dun sa satisfaction na ibibigay ng temptation. Amen. And my comment si Sir Joe, sabi ni Sir Joe, that's right, Sir Dominic, like I said, it is a test.
Just like in the Garden of Eden, God doesn't want men to commit sin, but through the test, He will show us if we are growing Amen. in our spiritual maturity. Amen, sir. The choice of giving into temptation is the reality of our spiritual condition. Amen. We cannot deny it. Yeah. Amen, sir. Amen. Amen. Di ba? Maturity. Marami sa... galing talaga. Sayang team focus eh. Sayang. Ganun na lang ang mangyayari sa atin balang araw. Biruin mo, imbes na yung buhay mo ay, kunyari, nasunod mo yung purpose mo, imbes na yung buhay mo ngayon ay puro ka papuri, pasasalamat sa Panginoon, ang bukang bibig mo na lang dapat ganyan ako eh. Yeah. Ito kasi, Sana ganun ako. sana, Yeah. exactly. Gaganon na nga, puro kasisi. Yeah. Puro kasisi sa ibang tao. Sayang. Sana kasi, ito kasi. Ikaw kasi. O, di ba? Sayang team focus. Huwag natin sasayangin yung bagay na purpose na meron ka ngayon sa buhay mo. Next, Amen. gusto ko lang po. Psalms 119. Psalms 119 verse 9. Wherewithal shall a young man cleanse his way? By taking heed thereto according to thy word. Wala nang iba na tutulong sa atin papalayo sa temptation or tulungan tayo against sa temptation. Wala nang iba yung binasa natin. Psalms 119 verse 9. Amen. Wala na iba kundi ang salita ng Diyos. Hindi ka maghahanap ng advice team focus sa AI. Yeah. Okay, Mapahama usok-uso ka yan dyan. ngayon eh. Mapapahama Usok-uso ka yan ngayon. Usok-uso yan ngayon. Maganda yan, sir. Maghahanap Yeah. ang young people ng advice. I don't know what to do. Oh, I don't know what to do. Sir, if I may. Sige lang, sir. Kasi, ang isa sa mga maganda yung sabi mo, hindi magandang sa artificial na intelligence. Kasi yung artificial intelligence na yun, kung tutuusin, lahat ng intelligence na yun galing sa tao eh. Yes. Hindi ka makakakuha ng maayos na instruction dyan kasi hindi galing sa Diyos. Yes, sir. Yeah. And total sinabi ko na rin po, pagdating ko lang sinulat ko dito. Tandaan nyo team focus ang AI. It is the word. Sinabi mo na, inuna mo na ako. It is the word of man. Yeah. Hindi yan word of God. Kaya for us to strengthen our spiritual life, our spirit, wala na tayong ibang hahanapin na pangdepensa against temptation, kundi ang salita ng Diyos. Amen. Oh. When temptation comes, huwag mong iisipin na masaya kaya ako dito. Pakiramdam ko kaya magiging masaya ako, fulfilled kaya ako. Don't fight it with your feelings, team focus. Fight it with the Word of God. Fight it Amen. with the truth. Ang isipin mo, team focus, makakatulong ba sa akin to? Yan ang gawin natin, team focus. Huwag natin nahayaan. Huwag natin nahayaan na pag nakita natin yung temptation, nandyan lang sa tabi natin, sasabihin natin, unti lang, saglit lang kasi. No. Ang isipin natin, ang sabi ng Biblia, ganito. Kailangan mo ba yan? Yun na lang isipin natin eh. Mafu-fulfill ba nito yung purpose ng Diyos sa buhay ko? Ay, yung naiisip ng maraming team focus ngayon, lalo na sa mga members ng simbahan na to. Ito yan untimely relationship. Di ba? Anong isipin na? Masaya ako dito eh. Loves ko siya. Tandaan niyo team focus. Ang tanong, yan ba yung purpose ng Diyos sa buhay mo ngayon? Will it fulfill God's plan in your life? God's purpose in your life. I'm not saying na maging full-time ka or maging pastor ka, but let's say, yun lang muna. Is it God's purpose in your life? Amen. Let's be real. No pretending team focus. If you've ever struggled with temptation, wag niyo nga hayaan na, Panginoon, wag niyo hayaan na dumating kayo sa point na, sige na nga, dito ako masaya eh. Wag niyo nga hayaan, tanggalin niyo yan. Tanggalin niyo yan sa buhay ninyo, team focus. Kasi pag hinayaan natin ang temptation na kumain sa atin, wala. Sasabihin mo, darating yung future, darating yung panahon na sasabihin mo, sayang. Sana ganyan ako. Kunwari na lang, may pangarap mo maging doktor. Sabihin mo, uy, doktor na siya, sana all. My day ka pa dyan, sana all. O kaya kahit hindi mo sa aming sana all, sa isip mo lang. Again, tinetem mo na naman ang sarili mo. Instead na isinunod mo yung purpose mo sa buhay mo, ano nangyari? Boss, wasak. Wasak.
Sabi dito, may comment ulit si Sir Jao, never trust artificial. Always go for the spiritual. Amen. Amen. Tandaan yung team focus. So ngayon, ano yung dapat natin gawin sa buhay natin, team focus? Alamin mo yung kahinaan mo, team focus. Amen. Kung ano yung nagtitrigger ng kahinaan mo, be honest. Kung ano man yan, sabi mo, huwag yan. Iwasan. Fight it with the truth. And sabi ko, ang lagi ko naririnig dito sa church, create distance. Yeah. Kung yung bagay na yan ay dadalin ka sa temptation, lumayo ka dyan. Doon pa lang, ito yung temptation, tapos ito yung bagay na to, dadalhin ka sa temptation, yung bagay na yun pa lang, iwanan mo na yun. Layuan mo na yun. Tapon mo na. Tapon mo na. Oh. Don't play with temptation. Play with fire, diba? Yes. Yung kasabihan nila, diba? Don't play with fire or Yes. you will be burned. Yes, sir. Huwag Oh. kang maglaro sa sunog kung ayaw mong mapasok. Yes. The same way, huwag kang maglaro sa temptasyon kung ayaw mong magkasala. Yes. Don't play with temptation, din focus. Kasi pag naipaglaro ka sa temptation, lalaruin ka din yan. Yeah. At pag nilaro ka na ng temptation, ayun, pinaglaruan na yung buhay mo at ayun ang nangyari sa buhay mo. Puro na lang laro. Wala nang naganap na purpose. Do not, gusto ko, total, na sinabi ni Sir Jao kanina, don't fight your strong battles with your weak spirit. Amen. Ulitin ko lang, basahin ko lang po, kasi binanggit na ni Sir Jao. Don't fight strong battles with your weak spirit. Kung alam natin sa sarili natin na mahina tayo sa bagay na yan, lumapit tayo sa Biblia, lumapit tayo sa Diyos. Kasi pag lumapit tayo doon, patitibayin tayo niyan at tutulungan tayo niyan ma-fulfill ang purpose sa buhay natin. Amen. Yan. So, lagi ko nga sinasabi kanina, all it takes is a moment. 1 minute. Baka less than 1 minute lang eh. Less than a minute. It all takes is a minute. Teka lang, may comment ulit si Mom Yang. Sabi ni Mom Yang, a good reminder when it comes to temptation can be found in Proverbs 27 verse 12. A prudent man foreseeth evil and hideth himself, but the simple pass on and are punished. Amen. But of course, we can only be prudent. Ay, tinanggal, nawala. Nawala. Okay. Pero ganda yan, ma'am. Yes, prudent. Sipag. Tiyaga, consistency. Yun ang gusto kong, yun ang natanda ko sa share ni Ma'am Yang. Consistency. Yeah. Kung gusto mong makalayo sa temptation, you have to be consistent. Huwag lang yung pasimula. Sabi nga ni Sir Joe, if you will just focus on your purpose, you will never fail the test. Team focus. If you will just focus on your purpose, you will never fail the test. Sabi ko lang, gusto ko na dugtungan yung sinabi ni Ma'am Yang kanina, consistency. Sabi ko nga, team focus, ang temptation, it only needs a moment. Saglit lang. Unti-unti, araw-araw, linggo-linggo, o buwan-buwan man yan. Kakainin ka niyan unti-unti hanggang sa mawala ka na niyan sa purpose mo. And, total, binanggit ko na yung 1 minute. Here are... Ready na ba yan? Ganda ng segue, ah. Here is another 1 minute for you, Team Focus. Hello, Team Focus! Welcome to the first episode ng Dominit. Dominit. Okay, all you have to do is explain or say something about staying alive. Just for 1 minute. So, parang kidnap or ransom lang. Pero, all you have to do is say something, teach us or tell us something na natututunan mo sa staying alive for 1 minute. Okay, so ngayon, ito mo, maraming young people sa paligid. Maghahanap tayo. Okay, kinakita tayo dyan. Wait lang. Hanap tayo. Hanap. Ito na yung ating Dominit episode. And magandang gabi po. Ito na po yung ating Dominit episode for 1 minute.
Pahingi ng at least 1 minute, no? 1 minute. Kawakan na namin kung ano ang masasabi mo sa episode ng Staying Alive. Okay, kahit anong episode, basta Staying Alive. Narinig mo mula sa Staying Alive. Just for 1 minute. Okay, 1 minute. Ibigyan ka 1 minute. Boxing na lang kami nito siya. And 1 minute, 1 minute starts now. Ayan, sa topic pa natin, ngayong year po ba? Sige! Ayan, living with purpose. Ano nga ba yung purpose na yun? Siyempre yung purpose na makabuluhan na bilang isang Kristiyano, yung purpose ng buhay natin. Dapat related siya sa kung anong will ng Panginoon sa buhay natin. And ayun, and yung purpose po dapat na pinapamuhay natin, yung may value. Saan nga ba nagmumula yung value na yun? Siyempre, yung value na yun is kung ano yung will din ng Panginoon sa buhay natin. Hindi naman pwede yung value lang natin bilang isang tao. Kasi kung value lang natin bilang isang tao, kung ano lang gusto natin, yun lang yung papahalagahan natin. So, kung ano yung magiging value ng buhay natin, dapat yun ay align din sa will ng Panginoon po sa buhay natin. And, ayun, sa susunod na mabibiktima, kawawa naman. 5 seconds, 5 seconds. 3, 2. Yari ka sa akin mamaya. Anyway, teka lang. Face reveal mo wala. Ayoko! Face reveal! Ayoko! Sige lang. Napintas daw. Anyway, that's 1 minute. Thank you. See you on the next episode of Staying Alive. Hello, what's up sa inyo lahat mga young people? Ngayon, nandito tayo sa ating panibagong segment o panibagong content dito sa ating Team Focus Vlogs. So ngayon, ang ating panibagong gagawin ay kakamustahin natin yung mga kapwa natin young people. So ang tawag ko dito, Tol, kamusta? So kakamustahin natin sila, yung buhay nila. Kamusta lang ang buhay-buhay nyo mga young people? Kaya abangan nyo. Pero ngayon, meron na tayo napili nakakamustahin sa gabi na ito, sa episode na ito. Huwag na natin patakilin pa, tawagin na natin si Larry! Larry! Ay, Tol! Kamusta ka na, boy? Okay naman po, okay naman. Ngayon, sabi ko nga, yung ating segment, Tol, kamusta? Kakamustahin kita, kamusta ng buhay mo? Yung pamumuhay mo bilang isang kabataan, pwede mo bang i-share sa atin, sa mga kapwa natin young people? Amen. Maraming salamat po sa privilege na makidnap. Ay, di mo ito kidnap pero napili na pero napakamalaking privilege po na makapag-share ng testimony ko. Personally, isa po sa natutunan ko sa aking pagiging young people ay yung kung gaano ka-importante yung mga episode ng Team Focus natin, yung Staying Alive. At wag po natin kakalimutan na yung pakikinig po natin ng salita ng Diyos, lalong-lalo na every Thursday kasi para po sa atin yan ang mga Team Focus. At isa po sa gusto ko lang i-share na isa lang sa gusto kong i-share yung topic last week, yung same pa rin po ng title which is yung Living with Purpose. Isa po sa naalala kong binanggit po sa atin. Lalo-lalo na sinabi ni Sir Dominic na pinalakpakan na tayo ng mga taong kaibigan natin. Pero ang tanong, pinalakpakan na po ba tayo ng Diyos? So gusto ko lang din i-share na ako na-experience ko po dati na kumbaga gumagawa din ako ng bagay para mapalakpakan ako or para mapansin ako na ibang tao. Single. pero doon ko na-realize nung nakakapakinig po ako ng mga episodes, doon ko rin na-realize sa sarili ko na oo nga naman, kung gagawa man ako ng bagay, Kristiyano na ako, hindi na ako katulad ng dati. So dapat ang mas kinukuha ko na attention, hindi yung sa tao, pero sa Panginoon. So yun po isang natutunan ko sa Staying Alive. Kaya po, napaka-importante, every Thursday tayo po mga young focus, Team Focus, ay makapaglaan tayo ng oras upang makapakinig po tayo ng prinsipyo mula po sa salita. Sino sir? Yun, so sa madaling sabi, kamusta ka na, Brad? Okay naman ako. Okay ang buhay na. Nakaka-experience ng discouragements pero hindi natin napahihintulutan. Yun, tayo basta-bastang papatumba sa Diablo. Okay, so ngayon siya muna ang ating kinamusta, si Brother Larry. Siya ay mula sa grupo ng Valiant Aywood. Valiant Aywood. Okay, so kita ulit tayo sa next episode natin. Tol, kamusta?
Amen, amen. Sabi ko sa inyo, Team Focus, all it takes is 1 minute. Yeah. Don't minute. Bago yan ha. Napakaganda ng segment natin ha. Anyway, gusto ko lang pong basahin bago tayo patuloy. Gusto ko pong basahin yung comment ni Mom Yang. Alam ni prudent man ang gagawin niya when it comes to temptations. He will not engage with the temptation, and pwede rin tayo maging prudent man by living a life according to God's word. And gusto ko rin yung kinoment ni Sir Jao. Sabi ni Sir Jao, if you play your test, wala nang ba yung test na sinasabi ni Sir Jao, yung temptation. If you play your test, you will fail your rest. Yung rest dyan, yung buhay mo. Okay, your life at peace with God. Amen. Yan. Amen. Sige, Brother JJ. Alright, yan. Maraming salamat po, sir, for your napakaganda. Ang daming points. Ang daming lahat pwedeng, pwedeng pagkuhanan ng, ng message, no? Pero, maganda yung sabi mo kanina, sir. Sabi mo kanina na most of us are tempted because temptation is three main things. Number one, it is easy. It is available and it is done by many. Sabi mo nga kanina, hindi unique sa mga young people yung temptation na nafe-feel natin ngayon. By that, we mean na nangyari na to noon. And ang nakita ko dyan, ibig sabihin kung nangyari na to noon, ibig sabihin may nakaresist na rin noon. Anong ginawa nila? Yan, stay with me. Okay ngayon, temptation, sabi mo rin kanina sir, temptation will take us away from the purpose. It is about being pulled away from what God is trying to make you become. Tama ba yung pagsasabi ko? Ano ba sabi? Yan. Parang hinihila ka ng temptation. Every time you are tempted, it is parang isa na naman yung atake para mawala ka sa battlefield. Ayan. Buti naman at na ano. Let's move on, okay? Ang ating buhay, young people, sabi nga po sa Bible, ang ating buhay bilang Kristiyano is a battlefield. On one side, nandyan yung ating spirit. On the other side, nandyan yung ating flesh. Yung temptation, yun yung nagtatry sa atin bumalik sa flesh. Pero gaya nga ng sabi sa ating pulpit, no? Yung mga preachings natin, yung sabi ni Pastor Hill, we are no longer the old man, no? Nung tayo ay na-save, nung tayo ay naligtas at tinanggap natin si Kristo Jesus, we are new. Alright? Nung tayo ay new, ibig sabihin, lahat ng ating nature, lahat ng ating ginagawa, is supposed to be new. Sabi nga ni Pastor, you don't have to try to be good because you already are good. Hindi mo kailangang mag-try or hindi mo kailangang maging maayos or maging mabait. Di ba? Yun na yun. Para magandang common sense yun. Hindi mo na kailangan maging mabait kasi mabait ka na. Yun yung nature mo. Right? At ito yung truth, brethren. The devil hates that. Ayaw ng diablo yun na ikaw na ay maayos. Kasi he thrives on sin. 'Di ba? Si Satan, siya yung nagtatry sa atin na bumalik tayo sa kasalanan. Kaya nga siya yung enemy natin eh. And so, temptation is common, ibig sabihin hindi lang ikaw 'yun, pero ang maganda nga sabi ni Kuya Dom kanina, God is faithful. Hindi niya tayo iiwanan. 'Di ba? Kagabi kausap ko yung isa sa mga bisita natin sir eh. And isa sa mga napag-usapan namin is hindi naman ako tinemp. Okay lang, hindi naman ako tinemp. Pero si Victor, yan, shoutout kay Victor. We were talking about standing up, di ba? Standing up, kasi siya nasa university din eh. Nasa college din siya, nasa secular din siya na school. 19 lang yun. Parang kay edad na ni Kuya Michael eh. Grabe nga, akala ko nga, 20, kaedad mo yun eh. Bulbos. Anyway. Ano yan? Nawala ko na ako. University, yan, okay. We were talking about, kasi meron ako mga classmate, Kuya Dom, na nagsasabi, kung meron talagang Diyos, bakit merong nangyayari na bad? And sabi ko naman, ang na-realize ko dun is, ang Panginoon, He will not guarantee you He will not guarantee you a life. Hindi niya i-guarantee ang isang buhay na walang hardship, na walang adversity. Pero, He will promise na kasama ka niya the whole time. Yeah. And ang maganda doon yun, because God is faithful. Siya ay matapat. Yun yung Tagalog pala nun. Ang Panginoon natin ay matapat. At dahil matapat siya, meron palaging way na makalabas tayo sa temptation. And ang way na yun, so inisip ko yun, sabi ko, ano yung way na makalabas ka sa temptation? And sabi nga ni Kuya Dom kanina, pati si Jesus na tempt. So sabi ko, si Jesus na tempt, pero bakit hindi siya na tempt? Bakit hindi siya nag-give in dun sa temptation niya? And ang nakita ko agad is because he submitted himself fully sa purpose ng Diyos sa kanya. Alright? And then,
Pag sinabing submit dito, mga team focus, no? Naalala ko agad yung kay David. Si David is a king and a warrior. Manlalaban siya, magaling siya mag-wage ng war. 'Di ba? Sabi nga kaya nga hindi, correct me if I'm wrong, sir, kaya nga hindi siya yung pinagawa ng temple kasi sabi ng Diyos, you are a man of war. Tama ba? Yeah. So, kung tutuusin, manggigera talaga si David. Pero if you read the Bible, if you read Psalms, especially sa Psalms, you will see na David emptied himself. No? And I think that's one of the things na kailangan natin gawin bilang young people. We have to submit ourselves to Christ by emptying ourselves. As in, hindi natin magagawa kasi na lumaban by ourselves. Kasi nga, tao lang tayo eh. Di ba? Tao lang tayo, makasalanan tayo. If we have to submit dun sa nature na binigay ng Diyos sa atin para makalaban tayo sa temptation na inaatake tayo, no? So, we have to number one know, okay, yun na yun, the temptation is adversity, no? Kung titingnan niyo yung sabi sa 1 Corinthians, tinignan ko sa Strong's kanina, Kuya Dome, ang implication ng temptation is always adversity. No, pag sinabi mong adversity, ibig sabihin palagi kang inaatake, constantly kang tinutulak. Adversity, kasi problema kung baga malalim talaga siya na problema. Ganun ang ating temptation. And that temptation is a weapon in the battlefield between right and wrong. Ano yung pinaglalaban sa battlefield na yon? Sabihin niyo, sabi mo kanina, Kuya Dom, yung buhay ng young people. Ang buhay mo, young people, hindi lang yan, kung sabi ng preacher natin kagabi, it's not just a lentil field. Hindi lang yan mungguhan. Hindi lang yan something na pwede mong i-throw away. Hindi mo pwedeng itapon yan. Kasi buhay yan, young people. Namatay si Kristo para dyan sa buhay na yan. Isipin mo lang yun. Dahil sa pagmamahal ng Diyos, namatay siya. So therefore, may worth yung buhay mo. Therefore, it's worth fighting for. So kailangan nating ipaglaban yun. Paano natin paglaban yun? Kailangan nating mag-focus sa ating purpose. Sabi nga sa Bible, di ba? Resist the devil and he will flee from you. Draw nigh to God and he will draw nigh to you. Di ba? So, sabi nga ni Kuya Dom, di ba? Lumayo ka sa temptation at lumapit ka sa Diyos. Kung nakikita mong parang hindi na maganda yata to, parang alam mo, malalaman mo yan eh. Kasi meron ka ng Holy Spirit, malalaman mo yung temptation, lumayo ka na agad. Keep distance, di ba? Sabi mo kanina, Kuya Dom, you have to keep distance para hindi ka makalapit. So, you have to focus on your purpose alone. Kasi you cannot resist temptation by yourself. Therefore, you need to submit to God. Why? Why do you need to focus on your purpose? Sabi, sinulat ko dito, because purpose gives direction. Maganda yan. Sabi yan, ang ating purpose, alam ko nasabi na to, pero it's really good na balikan natin. Kasi ang purpose natin, Kuya Dom, no, it gives the young people direction. Alright? Nakita ko nga, naisip ko nga hindi ka mawawala. Kung meron ka pupuntahan, hindi ka mawawala kung meron kang mapa, maliban lang kung Waze yung ginagamit mo. Kasi loko-loko yan si Waze Saan kang iskinid na patadayanin Pero hindi ka mawawala. In theory, hindi ka mawawala sa pupuntahan mo kung meron kang direction. Kung meron ka ng direction, alam mo kung saan ka papunta. Yun ang purpose natin, young people. Our purpose is to live. Diba? Sabi niya, do it for Him and live for Him. Para sa Panginoon. Yun yung purpose natin. Okay, alam mo na yung purpose mo, so make the right choices para pumunta ka dun sa purpose na yun. Pangalawang magandang way dyan, since ang analogy natin is yung paglaban between the flesh and the spirit, hindi ka mamamatay sa gera kung may kasama kang veterano. Yes. Di ba, sir? Yes, sir. Amen. Hindi ka mamamatay sa gera kung may kasama kang veterano kasi alam niya na yan. What am I talking about? Sinasabi ko, yung purpose na nakukuha mo galing sa Word of God. Yun yung veteran, kumbaga. Kasi sabi nga ni Solomon, di ba, there is nothing new under the sun. Ibig sabihin, kung alam mo yung Word of God, alam mo yung sinasabi ng Panginoon tungkol sa buhay mo, malalaman mo rin paanong mamuhay ng maayos. Malalaman mo, and most of all, malalaman mo paano i-resist yung temptation. And finally, you will be able to live with your purpose. Kung baga, yun nga, kasama mo yung Diyos Alam mo, kasama mo na yung Diyos. Kung meron mang eksperyensyado, sa lahat ng eksperyensyado, Diyos na yun. Yes. Kung merong veterano sa lahat ng gera, Diyos na yun. Because, di ba, siya yung, ang tawag dyan, siya yung great commander natin bilang mga Kristiyanong kabataan. So, our life is not just a lentil field. It is not worthless.
And we are soldiers of Christ. Ibig sabihin, of Christ. Okay? Ibig sabihin, hindi tayo makakalaban in the first place kung wala ang Diyos. So therefore, we have to submit to Him. So in conclusion, bakit ba kailangan natin i-follow yung purpose ng Panginoon and to resist temptation? Very simple, Kuya Dom. Kasi lahat tayo bilang young people, we have the potential. If we just follow our purpose, we have the potential to fight for God. Palagi ko nga sinasabi sa testimony ko, Kuya Dom, parang tinatanong, bakit mong gusto, noon, nung nasa Lion King ako, so, nung actor ako, merong mga nagsasabi, bakit ka nandyan? Diba? Ba't ka nag-actor? Mga tao dyan, sobrang karnal. Ang palagi sinasabi ng nanay ko is, kung walang mag-share dun sa mga tao na yun, sino pa mag-share? Kung walang magiging ilaw, magiging bastion ng Word of God, ng pagiging Kristiyano, sino pang mag-share? In the same way, mga Team Focus, isipin mo that if you follow your purpose, you can become a blessing to not just yung pamilya mo, not just the people, not just yung mga kakilala mo, pero to the people around you. Bigyan ko kayo ng example. Sa school, if you follow your purpose, and you follow the standard, you follow the Word of God, makikita ng mga mga classmate mo yan. Sila mismo magtatanong and sila yun yung opportunity mo na mag-share. And when you share at na-win mo sila sa Diyos, nanalo ka na naman. May na-win ka na naman galing sa mundo at nadala mo sa Diyos. Yun yung purpose na alam ng diablong pwede mong gawin. Kaya he will do everything para i-tempt ka, para tanggalin ka sa purpose ng Diyos. Kasi alam niya yung capability mo kasi anak ka na ng Diyos. Di ba? So, if you follow God's purpose and you resist temptation, you will be able to fight for God. And what a privilege that is, Kuya Dom, no? Pag tayo ay maging firm, no? Ako, hindi naman ako perfecto. Tanungin mo yung mga kasama ko sa bahay, sasabihin nila, salbahe ako. Di ba? Alam nila yan. Pero, totoo yan, totoo. Di ba? Tumango din siya eh. Di ba? Hindi naman po ako perfecto, but like we said nga, dito sa Staying Alive, as long as naka-open yung Bible, we will teach what the Bible says. No? And the Bible says na we are in a war. No? We are in a war. Therefore, soldier tayo ng Diyos. And ang purpose ng sundalo is lumaban. So, Team Focus, lumaban kayo. Yun lang, sir. Yun lang, Kuya Dom. It's almost time, Team Focus. But thank you, Sir JJ. Thank you sa inyong share po ngayong gabi. Ang ganda yung pinag-usapan natin, Team Focus. Purpose over temptation. Remember that, Team Focus. Wag kayong makikipaglaro. Wag yung paglalaruan, wag yung paglalaruan ng temptation. Sinabi rin, kinoment na yan ni Sir Joe kanina, do not play with it. Kasi pag pinaglaruan mo yan, sigurado, ako, kahit magulang nyo, tanong yung magulang nyo, paglalaroan ka ng temptation. Wag kayong maloko. Sorry, Kuya Dom. Sige lang. Wag kayong maloko sa sinasabi ng mundo na, konti lang yan. Yeah. Kasi, yung konti na yan, lalaki at lalaki yan. Hanggang eventually, makita mo lang, nag-backslide ka na. Yes. And Team Focus, kung ikaw man ay nandun na, tandaan mo, Team Focus, kung ikaw man ay na-tempt na at ginagawa mo na yan at palagay mo consistent ka na, tandaan mo, Team Focus, you're not too far gone. Okay, nandito ko pa nakikinig ka sa Staying Alive. Amen. Na nandito ka sa Staying Alive, you're not far too gone. And hindi ka mahina. Okay, you're not disqualified. Okay, God's purpose in your life is still intact. Amen. Nandiyan lang yan. Hindi aalis ang purpose ng Diyos sa buhay mo. And remember this, Team Focus, one right decision can redirect your entire life. Amen. Okay? And Amen. always choose purpose, always choose God, and always choose what is eternal. Amen. Maganda yan, Team Focus. Remember that. And yan lang po pag-usapan natin ngayong gabi. But before we go, shoutout muna natin. Shoutout muna tayo. Shoutout tayo. Boy, shoutout. Batiin muna natin yung mga nasa Google Meet. Amen. Google Yan Meet. yung Google Meet. Patingin niya po. Operator, please. Sige, pin mo. May countdown pa. Ayan, shoutout sa Pasay West. Amen. Pasay West Station. Yan, sa Ayan, Killer. magandang gabi sa inyo. And account ni Maris, account nung na-dominate nung linggo. Okay. Sorry na daw, sabi ni Kuya Dom.
And shoutout sa inyo. May bisita ba dyan? May bisita? Meron silang bisita sir May isa sa Pasay daw. West. May isa. Yan, si Lake, sorry kung mali yung pag-ano, si Lakin Marhay Rapirap. Grabing pangalan. Grabing Ang pangalan. lupit ng Ang pangalan ah. Pangalan, Yan, no? dyan ba si si Lay? Si Lay? Ayan si Lay. Pang-League of Legends yung pangalan. No? LOL. Nako, yan. So, thank you for watching. I hope Amen. Thank you for keep watching. watching. Sana hindi ito ang una at huli mo. Man, balik Keep kayo tuning ulit in. next Thursday. Yeah, amen. Ayan, And shout dito out. sa Abdon. Dan, Tribe of Dan, Yes. BJ, DJ. Kira, Kamukha ni DJ. wala dyan. Uy, wala. Mas Hindi. kamukha ni Hartley, no? Shoutout kay Hartley dyan, katabi ni Jim Jim. Hindi yan. Siya ba yan? Hindi yan siya. Alam, may kambal ka pala, Art. Hindi, joke lang. May bisita ba dyan? May bisita? May bisita? Wala, Wala. sir. Anyway, Wala. shoutout po dyan sa Tribe of Shout Dan. Thank you for watching. Thank you for Uy, watching. kay, Amen. kay Sir John Pactor. Amen. Sa, Central South. Yan. Sa Central South. Shoutout po sa mga nandyan sa Kasama. Central South. Yeah, sa amen. Station po ni Sir Pax. Ay, ni Amen. Sir John Pactor. Sir John Pax. Sana yung Yan Pax. kasi nickname niya eh. Yan, Yes, nickname yes. niya. John Pax. Yan. Yes. May bisita ba dyan, sir? May bisita ba dyan? May bisita. Teka lang, di pa dumadating yung message. Ayun, wala wala, bisita. wala. Wala bisita. Ayan, Anyway, ayan. shoutout po sa mga Young People Team Focus na nandiyan Amen. dyan. Stay tuned lagi, okay? Ayan, Balik shoutout kayo din. next Thursday. At sa mga individual stations natin. Si Fredeline at si Angeline. Si Fred, pambira, Gracia, parang nakashort ka pa. Hindi daw. Hindi. Okay, akala ko Sabi niya, ganun no. Grabe, Hindi. kini. Thank you for watching. Tribe of God. That is my Tribe of God represent. Yes. Yeah. Nagpatay tuloy ng camera si Angeline. Baka daw And kay tanongin din siya. Angeline de Guzman, magandang gabi. Nag-off ng camera tuloy. Nahiya sa Nakakot. atin. Nahiya. Ito naman, hindi ka namin tititigan. Wow. Amen, Ayan, amen. ayan, Thank you for once again for watching. Amen, And amen. saying alive. Shoutout ulit. And of course, Sa ating live. Sa mga Sa nanonood Facebook live. live. Or ito muna. Ito muna, live. Ito, yung ating live audience. Live audience. Ayan, yan si Hartley or the original. Sa mga full-time po na nanonood dyan. Amen, Alam ko, amen. nakikita ko, Sige. Southeast. Kaya mo yan. Southeast, Southeast. Central East. West. And, West Bank. Di ko na alam kung ibang area Sino ng ba mga ba to. to? West Bank, tama, West Bank. West Bank. Ano ba? Southside. Pasay West. Sorry. Pasay West pala. Pasay West. Pasay West. And meron pa ba? May isa pang area na hindi na babanggit eh. South border ba? At saka Southside. Southside. Yan. Mga representative ng bawat area. Yan. Yes. Wag daw live. Wag dito. Ano daw yun sila? Visit daw yun sila. Visit. VC sila. VC, Voice call. Wag daw. Thank you for watching. And Yan, once yan, again, yan. binabati ko po ulit yung mga nanonood sa Amen. Facebook Live. Amen. Tingnan Nakita ko po natin. kanina Tayo ba may tingnan? nanood na ang nakita ko parang 50 something. Basta Amen. 50 or Yan. let's say 50. Oh, Thank you pero- for watching. Yeah. And, And syempre, shoutout dyan sa aming mga co-host, Sir Steven at si Sir Maki. Ayan, at sana sir, bumalik na kayo dito. Yes. Di ko alam paano tapusin, sir. anyway, once again, Team Focus, hanggang dyan lang muna pag-uusapan natin. Amen. Final pala. Remember, Team Focus, temptation, di ba? You're not just trying to avoid sin, Team Focus. You are fighting for your Life. purpose. Yeah, amen. You are fighting for your purpose. And Amen. once again, Team Focus, maraming salamat sa lahat. In behalf of our pastor, the director, executive producer of Yep. Team Focus, Staying Alive, Pastor Hill, M. Laurena, thank you po. And magkita-kita tayo ulit. Okay tayo, magkita-kita tayo ulit sa susunod na episode sa Webes. Okay? Yes. Only The last- here. Last episode na. The last episode Of of our March. topic Tapos sa na Living with Purpose. Amen, So, amen, only amen. here in the Baptist Church of Taguig. Yeah! Yeah. CSI. Kasama yun. Maakas yung pangalan natin Trademark eh. yun eh, trademark. This is your favorite Thursday evening program. This is Team Focus. Staying alive! Well, I feel good. Well,
I feel good. Oh, yes, my Lord. Because there's something about the Spirit of Jesus that makes me feel good, 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 good. Well, I can love, love, love. Well, I can love. Oh, yes, my Lord. Because there's something about the Spirit of Jesus that makes me love good, good, good. Yeah, yeah. Well, I've got joy, joy, joy. Well, I've got joy down in my soul. Because there's something about the Spirit of Jesus that gives me such joy, 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 joy. Well, I can sing, sing, sing. Well, I can sing, oh yes, my Lord. Because there's Something about the Spirit of Jesus that makes me sing good, 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 good. Well, I can serve, serve, serve. I can serve, oh yes, my Lord. Because there's something about the Spirit of Jesus that makes me serve good, good, good. Wait a minute. Do you feel good? Good, good. Do you feel good? Then clap your hands. Because there's something about the Spirit. Well, I feel good, good, good. Well, I feel